Araw-araw, libu-libong sasakyan ang dumadaan sa EDSA. Pero sa ilalim ng mga ilaw ng syudad at sa gitna ng ingay ng trapiko, may isang misteryong hindi maipaliwanag. Napansin ng MMDA na tuwing 3:00 ng madaling araw, may mga bus na pumapasok sa isang partikular na kahabaan ng EDSA na kukunan ng CCTV. Pero misteryosong hindi na lumalabas sa susunod na checkpoint. Para silang bigla na lang naglalaho. Saan sila nagpupunta? At ano ang nangyayari sa mga pasahero nila? Sa Subida Terminal, isang dispatcher ang nakarinig ng mga bulong-bulungan. Isang special route daw na diretso sa isang lihim na underground tunnel. Isang ruta na hindi nakamarka sa anumang mapa. Sinasabi na sa dulo ng tunnel na ito, ang mga pasahero ay hindi hinahatid sa kanilang destinasyon. Sila mismo ang destinasyon. Sila raw ay kinukuha at ginagawang pagkain para sa isang sindikatong may malalim na koneksyon sa ilang matataas na opisyal. Isang makabagong alamat ng kadiliman sa puso ng Metro Manila. Si Marco, isang bagong bus driver na nangangailangan ng pera para sa kanyang pamilya, ay walang kamalay-malay na napasok sa operasyong ito. Ang akala niya ay isa lang itong ordinaryong biyahe sa gabi. Pero nang gabing iyon, tinutukan siya ng baril ng kanyang konduktor at inutusan na lumiko sa isang madilim at abandonadong eskinita. Doon, bumukas ang isang malaking pader na bakal na naglantad sa isang tunnel na pababa sa ilalim ng lupa. Nanginig si Marco sa takot. Ang amoy sa loob ng tunnel ay masangsang, pinaghalong amoy ng nabubulok na laman at kemikal. Sa dulo ng daan, isang malaking bodega ang sumalubong sa kanila. Nakita niya ang mga hawla tulad ng sa mga hayop, pero ang laman ay mga taong sumisigaw at umiiyak sa takot. Ito ang mga nawawalang pasahero. Mga ordinaryong taong sumakay lang ng bus para umuwi. Sa isang sulok, nakita ni Marco ang mga kalalakihang nakauniporme na parang mga kusinero. Hinihila nila ang isang pasahero mula sa hawla. Nagsimulang umaling-aungaw ang mga sigaw na puno ng pagmamakaawa, pero mabilis itong pinatahimik ng malakas na tunog ng mga makina. Napapikit si Marco, pero hindi niya matakasan ang imahe ng karahasang nasaksihan. Ito ang katotohanan sa likod ng mga nawawalang bus sa EDSA. Hindi ito simpleng krimen, isa itong pabrika ng kamatayan. Alam ni Marco na kailangan niyang tumakas. Bawat segundo na mananatili siya roon ay isang hakbang papalapit sa kanyang sariling katapusan. Habang nagkakagulo ang mga bantay sa paghahanda ng kanilang susunod na sangkap, dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kanyang bus. Pinihit niya ang susi at sa isang iglap, pinaharurot niya ang bus pabalik sa tunnel habang umuulan ng mga bala sa kanyang likuran. Nabangga niya ang bakal na pader sa paglabas at nagpatuloy siya sa pagmamaneho na walang lingon-lingon. Nakita niya sa rearview mirror ang mga itim na van na humahabol sa kanya. Alam niyang hindi siya titigilan ng sindikato. Alam niya ang kanilang sikreto at gagawin nila ang lahat para patahimikin siya. Ngayon, si Marco ay hindi na lang isang bus driver. Siya ay isang tumatakas na saksi. Ang bawat kanto, bawat madilim na kalye ay maaaring kanyang huling hantungan. Makakaligtas kaya siya para isawalat ang katotohanan o magiging isa lang din siyang numero sa listahan ng mga nawawala sa EDSA? Maraming salamat sa panonood. Kung may mga kwento kayong tulad nito, ibahagi nyo sa comment section. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Mag-ingat kayo palagi, lalo na sa pagsakay sa gabi.